Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Lieutenant General Nartates formal nang tinanggap ang pagiging officer in charge ng PNP. Balitang Bayan. Investigasyon sa mga kandidatong tumanggap ng campaign donations mula sa mga government contractor, walang kaugnayan sa flood control projects ayon sa COMELEC. Balitang Bayan. Sabina para sa ilang kontraktor na nang isnab sa hearing kaugnay sa flood control projects na ipadala na ng Senado. Balitang Bayan. Balita sa ibayong dagat, Botswana nagdeklara ng public health emergency. Balitang Bayan. Balitang pampalakasan, Pinay Chess Grandmaster Wagi sa Abu Dhabi International Chess Festival. Balitang Bayan. At balita sa mundo ng showbiz, content creator na si Bea Bores aminadong tinangka niyang magpalaglag. Balitang Bayan. Magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, August 26, 2025. Ngayon po, kayo ay nakikinig sa pamamagitan ng DWIZ 882 at Aliw Channel 23 para sa isang oras na balitaan. Sa ngalan po ni Drew Nasino, ako ang inyong makakasama, John Reese Galata. Balitang Bayan. Bago po natin alamin ang detalye ng mga balita, atin po munang alamin ang magiging lagay ng panahon. Nasa kabilang linya si Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Balita sa LPA na binabantayan ng pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa coastal waters ng Siruma, Camarines Sur. Kung kahapon, itong LPA ay may low chance na maging isang bagyo. Sa susunod na 24 hours ngayon po, may medium chance o katamtama chance na po ito na maging isang tropical depression sa susunod na 24 hours. Bukod dyan, meron pang southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section po ng Southern Luzon. Kaya ingat-ingat dahil maaari pong magkaroon ng mga pag-ulan. Dalhin po mga payong at kapote para handa po tayo kung sakali man na bigla ang bumuhos ang ulan. Dako naman tayo sa Iloilo City. For 3 days magkakaroon po ng pag-ulan. Asahan po na ang temperatura ay nasa pagitan ng 25 to 29 degrees Celsius. Tacloban City naman at Kalibo, uulanin din po ang inyong Wednesday hanggang Friday pero sasamahan pa ito ng mga pagkulog at pagkidlat. Pero ayon sa forecast, may tsansa pa rin naman na sumikat ang araw. Temperatura dyan sa may Tacloban at Kalibo, nasa pagitan ng 25 to 31 degrees Celsius. Yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. At sa ating detalye ng mga balita, formal nang tinanggap ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagiging officer in charge ng Philippine National Police kasunod ng pagkakasibak sa pwesto ni
General Nicolas Torre III. Si Lieutenant General Nartates ay bahagi ng PMA Tanglao Diwa Class of 1992 at nagsilbi bilang NCRPO Regional Director, Director for Intelligence at PNP Deputy Chief for Administration. Balitang Bayan! Naniniwala si Senador Panfilo Lacson na umabuso sa kapangyarihan si General Nicolas Torre III dahilan para masibak ito sa pagiging hepe ng Philippine National Police. Ayon kay Senador Lacson, mag-isang kumilos si General Torre matapos alisin si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Deputy Chief for Administration o Second in Command. Aniya karaniwang mayroong clearance mula sa tanggapan ng Pangulo o kaya kahit sa ex-officio chairman ng National Police Commission at kalihim ng Department of Interior and Local Government ang pagtatalaga at pagsibak sa miyembro ng PNP Command Group tulad ng Deputy for Administration, Deputy for Operations at Chief Directorial Staff. Binigyang diin ni Senador Lacson na sa ngayon mahalagang matiyak ang maayos na transition at paglilipat ng command at authority sa pagitan na General Torre at General Nartates na sinasabing uupo bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Balitang Bayan! Sa iba pang headline, patuloy at matagal nang iniimbestigahan ng Commission on Elections ang mga statement of contribution and expenditures ng mga kandidato sa mga nakalipas na halalan. Kinumpirma ito ni COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco sa gitna ng mga umuugong na ulat na may ilang politiko ang tumanggap ng kontribusyon mula sa mga government contractors. Nilinaw ni Attorney Laudianco na matagal na nilang sinusuri ang mga sose ng mga kandidato at hindi lamang nila ito ginawa dahil sa maanomalya umanong flood control projects. Siguro po isang paglilinaw din. Ito po ay ginagawa ng COMELEC hindi lang dahil may ingay. Hindi lang dahil ito po ay sikat yung issue. Regular po itong ginagawa ng COMELEC ng pag-iimbestiga at pagsusuri sa lahat ng sose. Nagkataon lang po siguro napakaingay ng issue ito kaya po na-highlight at ang bagay nito. Kasabay nito, muling ibinabala ng COMELEC official na maaaring patawan ng mabigat na parusa ang sinumang mapatutunayang lumabag sa Omnibus Election Code. Kabilang na ang mga tumanggap ng kontribusyon mula sa mga government contractors para sa pangangampanya. Pag titignan nyo po, walang distinction kung nanalo o natalo yung kandidato. Okay. Dahil po yung act ng pagbibigay na ipinagbabawal ng batas, yun po yung nalalabag. And by the way, diretsuhin na po natin. Ano po ang implication nito? Election offense po ito. Okay. Ang election offense po, ayon din sa ating Omnibus Election Code, may pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal po ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Yan po ang pagkakasala niya. Yan po ang tinig ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Sa iba pang headline, naisilbi na ang sabpina sa ilang kontratistang bigong dumalo sa pagdinig ng Senado matapos maimbitehan ng mga ito. Ito ang kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca, kung saan 4 na sabpina na ang inihain sa mga kontratista na dito sa Metro Manila ang address ng bahay o opisina. Samantala, ang natitirang 6 na sabpina ay ngayong araw isisilbi sa mga kontratista na ang address ay nasa labas ng Metro Manila tulad ng sa Albay, Sorsogon, Bulacan, Pampanga at Benguet. Magugunit ang 10 mga kontratista ang inisyuhan ng sabpina ng Senado matapos bigong dumalo sa unang pagdinig ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa mga issue ng sinasabing kontrobersyal na katiwalian sa flood control projects. Kabilang sa mga naturang kontratistang pinadalhan ng sabpina ay sina LR Tiki Builders Incorporated President Luisito Tiki, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation President Cesara Discaya, Centerways Construction and Development Incorporated President Lawrence Lubiano. Nakadakda naman sa susunod na linggo, September 1, ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga sinasabing palpak, questionable at ghost flood control projects. Balitang Bayan! Sa usaping flood control projects pa rin po, mayroon nang iniabot na mga dokumento si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat walang ibinigay na detalye kaugnay sa nilalaman ng folder na iniabot kay Pangulong Marcos, sinasabing nagsilbing hudyat
ang naging pahayag ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro na anumang oras ay maaaring ibigay ito sa punong ehekutibo. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo sa kanyang naging inspeksyon sa Baguio na isa sa mga nagtulak sa kanya upang personal na puntahan ang Rock Shed Project sa Cannon Road ang pagiging vocal ni Mayor Magalong sa usapin ng infrastructure anomaly. Magugunitang kinumpirma ng alkalde sa mga panayam na nagsumiti siya ng mga papeles sa Pangulo kaugnay sa sinasabing malaking anomalya sa mga flood control projects. Balitang Bayan! Ipinag-utos na ng Department of Public Works and Highways ang immediate suspension kay Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ito'y matapos akusahang nagtangkang manuhol sa isang mambabatas si Calalo upang huwag magsagawa ng investigasyon sa flood control projects sa kanilang lugar. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, magiging epektibo ang naturang kautusan sa oras na matanggap na ito ng nabanggit na opisyal. Tatagal din anya ang suspensyon hanggang sa nagpapatuloy ang investigasyon sa naturang proyekto. Nilinaw din ni Secretary Bonoan na hindi isang full-fledged district engineer ang naarestong opisyal ngunit isa lamang officer in charge sa naturang distrito. Dahil dito, ibinabala ng kalihim sa lahat ng district engineers na hindi ito magdadalawang isip na tanggalin ang mga ito sa mga pwesto sa oras na mapatunayang sangkot ang mga ito sa katawalian sa gobyerno. Balitang Bayan! Suportado ng ilang mambabatas ang ipinakitang tapang ng kapwa nila kongresista na si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Makaraang ipaaresto ang isang district engineer ng Department of Public Works and Highways na nanuhol sa kanya. Ayon kay Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez, si Congressman Leviste ay isang huwaran dahil pinili nitong ipaglaban ang tama at hindi magpasilaw sa pera. Itinuring naman ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos si Representative Leviste bilang isang tunay na bayani ng bayan na buong tapang na lumaban kontra katawalaan at ghost projects. Pinuri at pinasalamatan naman ni House Blue Ribbon Committee Chairman Joel Chua si Leviste na ipinagtanggol ang dangal ng Kamara dahil sa paglaban nito sa katiwalian. Kasabay nito, nanawagan si Representative Chua na agad na magpataw ng kaukulang administrative sanctions ang DPWH laban sa district engineer na naaresto ng pulisya habang hinaharap naman nito ang mga kasong kriminal upang tuluyang mapanagot ang dapat na managot at kasuhan ang mga sangkot sa korupsyon. Balitang Bayan! Samantala, tiniyak ng Office of Civil Defense na hindi pa nila ibababa ang Blue Alert status dahil sa posibleng banta ng low pressure area sa bansa. Ayon kay OCD spokesman Juni Castillo, nagpapatuloy ang kanilang heightened preparation dahil maaaring maging isang bagyo ang nabanggit na LPA. Maliban dito, umarangkada na rin ang mga local emergency operations center batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nababatid o magugunitang nakalabas na ng bansa noong weekend si Bagyong Isang at sakaling maging isang ganap na bagyo ang naturang sama ng panahon sa loob ng Pilipinas ay tatawagan itong Bagyong Jacinto. Balitang Bayan! Sa iba pang paksa ng balita, isang linggo bago ipatupad ang import ban sa bigas, itinanggi ng Department of Agriculture na nauubos na ang supply ng imported rice sa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, nakapag-angkat na ang bansa ng mahigit 500,000 metric tons ng bigas nitong Abril at Mayo, kung saan sapat na anya ito para sa 3 buwan na pagkonsumo. Habang nasa mahigit 200,000 metric tons ng imported rice ang pumasok sa bansa hanggang sa kalagitnaan ng Agosto at inaasahang tataas pa ito bago ipatupad ang import ban sa Setyembre 1. Kaugnay nito, regular na mag-iinspeksyon ang DA, katuwang ng Department of Trade and Industry upang matukoy ang mga establishmentong nagtakda ng mataas na presyo. Balitang Bayan! Tumanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan.
DILG Secretary Remulla kinumpirma ang pagkakasibak sa pwesto ni General Torre bilang PNP Chief. Detaling hatid ni Patrol 17 Jopel Pelenio. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla sa ginanap na briefing sa Campo Crame na tinanggal na sa pwesto si General Nicolas Torre III bilang PNP Chief. Ayon kay Remulla, ganap na papalitan ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. si Torre bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Pahayag ng kalihim, nagpasya aniya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na alisin sa pwesto si Torre dahil sa hindi aniya pinatatakbo ng sinumang tao ang bansa kundi ng saligang batas. Pahayag pa ng DILG Secretary na mabigat para sa Pangulo ang desisyon na ito, lalo na't mayroon aniyang maayos na ugnayan ang Chief Executive at si Torre ng pamunuan ito ang CIDG. Pakinggan natin ang pahayag ng Secretary Remulla. I have a statement from our department. The palace affirms that President Ferdinand Marcos Jr. has made the difficult but necessary decision to relieve PNP Chief Police General Nicolas Torre III of his duties. The President believes that his national security apparatus must always work within the framework of the law. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. This was not an easy choice, but it was made in the national interest. The President is committed to ensuring a unified direction and collaboration across all areas in his cabinet, particularly those responsible for delivering security, peace, and order. The President expresses his thanks and gratitude to Police General Torre as his brief tenure brought new life and energy into the PNP. Nevertheless, the mission must continue. The Filipinos must be safe. To this end, the President has directed the incoming PNP Chief, General Nartates, together with the Secretary of the Interior Local Government, to present within 1 month a comprehensive citizen security strategy focused on increasing police presence throughout the country and ensuring that every Filipino feels secure in their communities. That's all. Hindi naman binanggit ng kalihim kung may kaugnayan sa hindi pagtalima sa inilabas na resolusyon ng NAPOLCOM ukol sa reshuffle ng PNP officials ang dahilan ng pagkakasibak sa pwesto kay General Torre. Binanggit pa ni Remulla na kay General Torre na kung magpapasya itong manatili sa PNP o kaya mag-retiro na. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenio para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Kaugnay pa rin po ng usaping yan, isang senador umaasang hindi maaapektuhan ang moral ng mga pulis ng pagkakasibak sa pwesto ni General Torre. Ulat si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sana daw ay hindi maapektuhan ang moral ng mga pulis sa biglaang pagkakasibak ni PNP Chief General Nicolas Torre. Ito niyag ni Senate President Chis Escudero na nagsabing ikinagulat niya ang ganap na pagsibak kay Torre. Umaasa si Escudero kahit pinalitan si Torre, gagampanan ng maayos ng mga pulis ang kanilang tungkulin. Pagdating sa peace and order, walang nakikita si Escudero na magiging epekto, pero administratively pwede daw makaapekto ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Nakitang epekto pero administratively maaaring meron. Dahil sa pagkakaalam ko ay 4-star general na si General Torres, so nangyari na rin yan dati na yung 4-star general ay hindi humahawak sa posisyon ng PNP chief. Sir, so isa lang yung moral ng mga police, sir, tingin nyo hindi maapektuhan? Sana hindi maapektuhan dahil again, serving at the pressure of the President ng sino mang PNP chief at umaasa ko na patuloy gagampanan ng ating mga kapulisan ng kanilang sinumpaan tungkulin, sino man ang mapili o piniling PNP chief ng ating Sinabi naman ni Senator
Panfilo Lacson na mga malapit kay General Torre ang malamang madisappoint sa nangyari. Pero ang PNP naman anya tulad ng Armed Forces of the Philippines at iba pang uniform organization ay binuo ng mga professional men and women na sinanay at tinuruang sumunod sa duly constituted authority. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, Pangulong Marcos iginiit na kailangang palakasin ang depensa laban sa mga panganib ng teknolohiya. Balitang hatid ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na habang nagdudulot ng benepisyo ang mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, kaakibat din naman ito ang mga panganib na dapat daw bantayan sa kanyang talumpati sa Manila Tech Summit 2025 sa lungsod ng Taguig. Sinabi ng Pangulo ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng scam, panluloko at banta ng Artificial Intelligence o AI sa trabaho at privacy. Dahil dito nagpapatupad na anya ang pamahalaan ng Anti-Financial Account Scamming Act, nagtatatag ng E-Commerce Bureau at implementasyon ng SIM Card Registration Act upang maprotektahan ang mga consumers. Sinabi ng Pangulo na isinusulong din ng gobyerno ang pagsasanay para sa mga Pilipino sa larangan ng AI, cybersecurity, e-commerce at creative design. Samantala, binanggit din ni Pangulong Marcos ang problema ng pamahalaan sa online gambling na anya sumisira sa buhay ng mga mamamayan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todolas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, domestic flights kanselado dahil sa masamang panahon. Pakinggan ang pag-uulat ni Patrol 45, Raul Esperas. Kanselado ang biyahe ng domestic flight ng Philippine Airlines Flight PR2558 na patungo at galing ng Dipolog. Gayun din ang Philippine Airlines Flight PR2890 na galing ng Usamis patungo ng Maynila at pabalik ng Usamis. Sangayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang nakansilang domestic flights ay may kaugnayan pa rin sa nararanasang masamang panahon sa ating bansa. Pinapayuhan naman mga apektadong pasahero na makapag-ugnayan sa Philippine Airlines upang malaman kung kailan i-rebook ng libre at kung paano mai-refund ang kanilang mga nakansilang flight. Raul Esperas, Patrol 45, magbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilo may todo lakas, DWIC. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, mga luxury cars ng isa sa mga contractors sa mga flood control projects iniimbestigahan na. Balitang hatid ni Patrol 24, June Samson. Kinumpirma ng Bureau of Customs na iniimbestigahan na nila ang 40 mga mamahaling kotse ng pamilya Diskaya. Ang pamilya ng mga Diskaya ay kabilang sa mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa Department of Public Works and Highways na may kaugnayan sa mga flood control projects. Gayunman ay agad namang nilinaw ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na limitado lang ang kapangyarihan ng Bureau of Customs dito. Ipinaliwanag niya ni Nepomuceno na tanging mga commercial establishments lamang ang sakop ng kanilang kapangyarihan, kaya kakailanganin pa nila ng ibang dokumento para naman sa mga residential establishments. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, PCSO nagsagawa ng medical at dental mission para sa mga veterano sa Gensan. Detaling hatid mula kay Angelo Bainio. Nagtungo ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa General Santos City upang magsagawa ng medical at dental mission para sa mga veterano, retiradong sundalo at kanilang mga pamilya sa Lagao Gymnasium. Katuwang ng PCSO ang Philippine Veterans Affairs Office, Veterans Federation of the Philippines, Campilan Peacekeepers Association Incorporated at lokal na pamahalaan ng Gensan. Pinangunahan ni na Dr. Ruel Aparato at Dr. Juliet Diaz ng PCSO Medical Team ang aktibidad na layong maghatid ng serbisyong pangkalusugan
kalusugan, lalo na para sa mga senior citizens. Umabot sa 236 na pasyente ang nagpakonsulta at nakatanggap ng libreng gamot, habang 16 naman ang sumailalim sa ECG na may kabuuang 252 na individual na natulungan. Nagpahayag ng pasasalamat si Attorney Brian James Cuevas, hepe ng Veterans Affairs Division at kinatawan ni Yusek Reynaldo Mapago ng PIVAO sa tulong at serbisyo ng PCSO. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Kahit hindi po kayo nanalo at hindi ho kayo nakasungkit ng premyo dyan po sa 645 Mega Lotto at syempre sa iba pa pong laro ng PCSO, aba, good news pa rin naman po dahil alam nyo po ba na ang bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office ay kawanggawa. Opo, sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak meron po tayong mga natutulungan o mga matutulungan pong mga kapwa Pinoy sa kanila pong pangangailangan medikal, lalo po yung may mga malubhang sakit o karamdaman. Dahil sa PCSO, basta kawanggawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawanggawa. Balitang Bayan! Ang ating oras, alas 12:27 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tiniyak ng Department of Labor and Employment ang patuloy nilang pagkikipag-ugnayan sa IT Business Process Management Association of the Philippines. Sa gitna ito ng posibleng masamang epekto ng panukalang Keep Call Centers in America Act sa mahigit 1 milyong Pilipinong nagtatrabaho sa business process outsourcing industry. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Benny Laguesma, bagaman may nakalatag silang mga hakbang sakaling may sa batas ang nasabing bill, dapat ding maganda ang mga maapektuhang BPO workers sa bansa. Kailangan lang siguro ihanda po natin ang ating mga manggagawa na pwedeng maapektuhan in the event po na talaga maging batas yung panukalang Keep Call Centers in America Act. Sana yung anumang nakikita natin na pwede maging pinsala, wag sana magkatotoo at lalo pang lumakas kasi kailangan po natin ma-upskill natin ang ating mga manggagawa, ang ating mga kabataan. Siniguro naman ni Secretary Laguesma na kanilang ikinakasa katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan ang pagbibigay ng trabaho sa mga maaapektuhang Pilipino. Matatandaan nyo, nagkaroon po ng direktiba ang ating Pangulo. May direktiba hindi lamang sa DOLE, meron po sa DTI, sa DSWD, sa DOT at yung mga related na agencies may kinalaman po sa job generation at job creation. At ito po, sama-sama po namin tinitignan nang sa ganun ma-address po natin yung eventuality, assuming na magiging batas po talaga yung Keep Call Centers in America Act. Iyan po ang tinig ni Labor and Employment Secretary Bienvenido Benny Laguesma sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Sa pagkakataong ito, tumanggap po muli tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Publiko binalaan sa ibinebentang beep card charms. Detaling hatid ni Patrol 38 Jen Patrolya. Binalaan ng Department of Transportation ng publiko na huwag tangkilikin ang beep card charms na ibinibenta online. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi nila titigilan ang mga namamantala o nag-hoard ng beep card at ibinibenta online ng mas mahal na halaga. Sa oras anya na mahuli ang mga seller, ay maaari silang mapatawan ng multa at makulong. Sa katunayan, nasa 30 pesos lamang ang halaga ng beep card sa mga train station, kaya't babala ng DOTR na huwag tangkilikin ang mga ibinebenta online. Tiniyak din ng PNP Anti-Cybercrime Group na tuloy-tuloy ang panguhuli sa mga nagbebenta ng charms card. Kinumpirma naman ni Secretary Dizon na wala ng kakulangan ng mga beep card sa MRT at LRT. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, mga lulusong sa baha pinaalalahanan ng DOH. Pakingangat ng balitang hatid ni Patrol 24 June Samson. Balikan natin ang pag-uulat na yan ni June Samson. Samantala, naniniwala si Manila Representative Joel Chua na panahon na para magkaroon ng master plan na tutugon sa mga nararanasang pagbaha sa Metro Manila at iba pang rehiyon sa bansa. Para kay Congressman Chua, mas maganda na simulan na ang pag-aaral sa master plan at kung mayroon na ay dapat na itong ipatupad upang agad na masolusyonan ang problema sa pagbaha.
Ipinunto rin ng kongresista na hindi pwedeng sa flood control projects lamang isisi ang nararanasang pagbaha sa buong Kamaynilaan. Lalo't batay sa isang pag-aaral, 70% ng sanhi ng pagbaha ay bunsod ng mga basura at ang paninirahan ng ilang Pilipino sa danger zone. Aminado naman ang Manila Solon na masyado ng luma ang mga drainage system sa bawat lungsod at hindi lahat ng inilalaang pondo ng gobyerno ay nakatutok sa proyekto ng flood control. Iginiit ng mambabatas na maiiwasan ang kinakaharap na suliranin kung mayroong iba pang solusyon. Magiging responsable at magkakaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Balitang Bayan! Balikan po natin ang pag-uulat ni Patrol 24 June Samson. Mga lulusong sa baha, pinaalalahanan ng DOH. Ano ang detalyeng yan hatid ni June Samson? Hinimok o umaapela ngayon sa publiko ang Department of Health na hanggat maaari ay iwasang lumusong sa baha bilang pag-iingat sa sakit na leptospirosis. Inilabas ang panawagan ngayong nakakaranas na naman ng magkakasunod na pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa na nagdudulot ng mga pagbaha. Ipinaliwanag ni DOH Assistant Secretary at Spokesperson Albert Domingo na lubhang napakarami ng tubig baha kaya napakadelikado at malaki ang posibilidad na magdulot o pagsimulan ito ng iba't ibang uri ng mga sakit. Pinayuhan din ng mga magulang na huwag hayaan ng mga kaanak o anak nila na maglaro sa baha at kung sakaling napalusong naman ay agad hugasan ng malinis na tubig at sabon ang parte ng katawan na nabasa ng baha. Mas mainam din anya kung agad na magpatingin sa health center o sa ospital na may lepto-fast lanes para masuri at mabigyan ng tamang reseta ng gamot tulad ng prophylaxis. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas ni WIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, La Nina mararanasan na sa susunod na buwan hanggang Disyembre. Balitang hatid ni Patrol 38 Jen Patrolya. Nagpabala ang DOST Pag-asa na posibleng maranasan ng bansa ang La Nina conditions simula sa susunod na buwan hanggang sa Disyembre ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, bagamat nananatiling El Nino Southern Oscillation neutral ngayong buwan hanggang Oktubre, lumalabas na mataas ang posibilidad na aabot ng 55% na mararanasan ng La Nina sa susunod na buwan. Kasabay nito, tiniyak ng Pag-asa na patuloy nilang babantayan ang sitwasyon at ang epekto ng kasalukuyang panahon. Hinimok din ng ahensyang mga lokal na pamahalaan at publiko na maghanda at mag-aliging alerto laban sa posibleng epekto ng La Nina. Ang La Nina ay dulot ng mas malamig kumpara sa normal temperature ng dagat na sa Central at Eastern Equatorial Pacific na karaniwang nagdudulot ng mas maraming bagyo at mas mataas na dami ng ulan na maaring magresulta sa pagbaha at landslide lalo na sa mga vulnerable area. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, matapos ang kanselasyon ng pasok sa mga paaralan at tanggapan ng gobyerno, budget deliberations sinimulan na sa Kamara. Pakinggan ang pag-uulat natin ni Patrol 30 Jelly Mendez. Hindi nagpatinag ang Kamara sa kanselasyon ng pasok ng DILG sa mga paaralan at tanggapan ng gobyerno kung saan ay sinimulan na ng Committee on Appropriations ang budget deliberations sa panguna ni Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing. Nabatidakinan sila ang pasok sa National Capital Region dahil sa banta ng mga pag-ulan, pero sa inilabas na memorandum ni House Secretary General Reginald Velasco ay tuloy ang pasok sa tanggapan ng House of Representatives dahil na rin sa gaganaping sesyon mamayang alas 3 ng hapon. Una namang sumalang sa marathon budget hearings ang Civil Service Commission upang talakayin ang panukalang 2026 national budget na susundan ng Commission on Human Rights at Presidential Communications Office. Una nang sinabi ni Representative Swansing na Lunes hanggang Biyernes gaganapin ang pagtalakay sa iba't
iba't ibang panukalang budget ng mga government agencies at asahan din ang pagdalo ng iba't ibang civil society organizations para saksihan ang pagpopondo na layong maging transparent ang gagawing pagtalakay sa 2026 proposed national budget. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, isang babaeng nagbebenta ng beep card online ipinresenta ng DOTR. Publiko binalaan sa pagbebenta ng beep charm. Ulat ni Patrol 38 Jen Patrolya. Isang babae ang naaresto ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na nagbebenta ng mga beep card online. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nahuli si Kathleen Ana Damundong Manalo dahil sa pagbebenta ng nasabing card sa halagang 200 piso sa marketplace sa Facebook. Naniniwala rin ang kalihim na maraming kasabwat at may tumatayong boss Idamundong. Iginiit pa ni Secretary Dizon na isa ito sa nagiging dahilan ng kakulangan ng beep card sa MRT. Dahil dito, pinapatake down na ng DOTR sa mga online platform ang mga ibinibentang beep card na umaabot sa 200 piso hanggang 300 piso. Sa oras na hindi ito sumunod sa kautusan ng kagawaran, papatawan din ng kaso ang mga online selling platforms. Narito ang tinig ni Transportation Secretary Dizon. Nagka-crackdown na tayo. At itong pagkahuli kay Kathleen Ann Dumundong, pakita natin ngayon na example ito at hindi kami titigil ni General Yang hanggang mahuli namin lahat tumaan. At ito siya, makukulong siya. Kung lalo na, hindi siya mag-cooperate at hindi niya isiwalat yung mga kasamahan niya at saka yung mga boss niya. Sensyahan tayo. No? Kasi grabe itong ginagawa nilang mga pang-abuso at pagsasamantala sa mga kababayan natin na ang gusto lang naman ay makabiyahe ng maayos. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa Himpilang Metodong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa oras na alas 12:41, tumanggap naman tayo ng reports mula sa lalawigan. Ronda Probinsya. Halos 40 pulis ng PRO3 sibak sa serbisyo. Detalyeng hatid ni Johnny Gole. Yes, ay binabalitaan itong Police Regional Office 3 sa loob ng 2 buwan na nasa 39 na pulis na ang kanilang tinanggal sa serbisyo. Ayon ito kay Police Brigadier General Rogelio P. Piñones Jr., ang Regional Director ng Police Regional Office 3 ay bahagi umano ng kanilang patuloy na cleansing campaign sa pambansang pulisya. Ang nasabing bilang ay mula June 16 hanggang August 20 taong kasalukuyan. Ito niya ay bahagi lamang sa kabuang 74 na police officers mula sa iba't ibang unit ng PRO3 dito sa buong Region 3 na kasalukuyang under investigation dahil sa kinasangkutan nilang kaso at reklamo. Samantala sinabi ni Piñones Jr. sa kasalukuyan na meron 29 na police officers ang suspendido, 3 ang na-demote, 3 ang under camp arrest, 5 umano sa natanggal sa serbisyong pulis ay pawang mga commission police officers. Gayunpaman ipinagmalaki nitong si Piñones Jr. Na doble ngayon ang bilang ng mga naresolba nilang kasong administratibo na nasa 38. Ito niya ay mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ang hakbang ayon dito kay Piñones Jr. ay dahil sa ongoing cleansing process ng pambansang pulisya sa kanilang hanay na pinaigtingan itong kasalukuyang liderato sa pamumuno nitong si Chief PNP Director General Nicolas Torre III sa layuning pagandahin umano yung imahe ng pulisya at upang manumbalik ang tiwala ng publiko sa kanila. Aminado itong si Piñones Jr. na maraming matitinong pulis pa, kaya lang nadudungisan umano na ang kanilang buong organisasyon dahil sa ilang naligaw ng landas na kanilang miyembro na sangkota sa iba't ibang krimen, katiwalian at pang-aabuso sa tungkulin. Mula dito sa Campo Olivas, Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, John Gole, para sa ito lang ito at DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinangako ng Department of Public Works and Highways ang pagpapabilis sa konstruksyon ng mga road projects sa 3 pangunahing bahagi ng Manila North Road sa MacArthur Highway, Malolos, Bulacan.
Ayon kay DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Officer in Charge Jason Hauco, nakipagpulong na siya sa mga project engineer at site inspectors ng ARL Construction at AESIC Construction na nagsasagawa ng mga proyekto upang tugunan ang mga problema sa araw-araw na trapiko sa kahabaan ng highway. Inatasan na rin ni OIC Hauco ang mga kontratista na iwasan ng malalaking konstruksyon tuwing peak hours at maglagay ng mga tamang traffic sign para mabawasan ang mga abala at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Nabatid na may inilaang 10 buwan para matapos ang proyekto na nagsimula sa ikalawang quarter ng taon. Balitang Bayan! Samantala, ibinida ng Mega World ang kanilang layunin na mapangalagaan ang kalikasan. Kaya naman itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking developers na nangunguna pagdating sa usapin ng sustainability. Bilang isang organisasyon na nagtatayo at nagbubuo ng malaking urban projects sa buong Pilipinas, gaya ng Eastwood City, McKinley Hill, Uptown Bonifacio at Newport City, malaki ang papel na ginagampanan ng Mega World sa pangangalaga ng kalikasan at iba't ibang komunidad. Isa sa mga proyektong ginawa ng Mega World nitong nakaraan ay ang pagkikipagtulungan kasama ang Philippine Army para sa Pag-alap Program. Layon nitong paigtingin ang pagkakaisa ng mga Pilipino para tuloy-tuloy na umunlad ang mga komunidad. Balitang Bayan! Ang ating oras, 15 minuto bago mag-alauna ng hapon. Nagbabalik ang Balitang Bayan at sa pagpapatuloy ng balitaan, tumanggap po muli tayo ng pag-uulat. Bribery attempt ng isang district engineer ng DPWH kay Congressman Leandro Leviste. Target isama sa pagdinig ng Kamara. Nagbabalik Patrol 30, Jelly Mendez. Target isama ng House Infrastructure Committee sa kanilang investigasyon ang bribery attempt o tangkang panunuhol ng isang DPWH District Engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang chairman ng House Committee on Public Accounts at isa rin sa mamumuno ng House Infracom na magsisiyasat sa issue ng palpak at maanomalyang flood control projects. Ayon kay Ridon, hihingi rin sila sa tanggapan ni Congressman Leviste ng iba pang mga detalye ukol sa nangyari at kanila ring iimbitahan ang lahat ng individual na may kaugnayan sa issue upang makakalap ng karagdagang impormasyon. Una nang kinumpirma ng tanggapan ni Representative Leviste na inaresto na nga at sinampahan ngayong araw ng reklamo ang DPWH District Engineer na sangkot sa tangkang panunuhol upang hindi na ipagpatuloy pa ang investigasyon sa flood control projects sa unang distrito ng Batangas. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulap para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Tumango naman po tayo dyan sa lalawigan. Security guard sa DPWH Region 3 na nanutok ng baril arestado. Detaling hatid ni Johnny Gole. Yes, sa Calabuso nga ngayon itong isang security guard na naka-assign dito sa compound ng Department of Public Works and Highways Regional Office 3 matapos itong ireklamo ng panunutok ng barila. Ayon dito sa City of San Fernando City Police Station Investigator, base sa reklamo ng isang lalaking kumukulikta sana umano nitong kanyang sahod habang naghihintay sa loob ng compound ay sinita ito ng sikyo at pinapalabas sa compound. Dito nagkaroon sila ng pagtatalo hanggang sa tinutukan umano siya nitong dalang shotgun na service firearms ng security guard. Dahil sa insidente ay tumawag agad ito sa 911 at wala pang 5 minuto ay nakapagresponde na itong kalapit na police precinct at inaresto nga itong security guard. Kinumpiska rin ang kanyang shotgun. Ito ay kasalukuyang pinipigil dito sa impila ng pulisya. Handa namang magsampa ng demanda itong biktima na hindi muna pinapabanggit yung pangalan ng kasong alarm and scandal. Mula dito sa City of San Fernando, Pampanga, ito si Central Santa Paula, John Gole, para sa hindi lang ito nila at DWIC nagdadalita ng tama, nagulong po daan na tama.
Balitang Bayan. Samantala, suportado ng League of Cities of the Philippines ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling isali ang local government units sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa LCP, makatutulong ito para mabawasan kung hindi man tuluyang maalis ang mga inefficiency na matagal nang kinaharap ng malakihang infrastructure projects, partikular na ang Department of Public Works and Highways. Patunay rin anila ang naturang kautusan sa tiwala ng Pangulo sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan na tunay na katuwang ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng bansa. Kasabay nito, tiniyak ng samahan na handa silang maging katuwang ng mga pambansang ahensya sa pagbibigay ng kaalaman, pagsasagawa ng mga konsultasyon at pagmonitor sa mga proyekto. Tumanggap po muli tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga kontratista na hindi pa rin sisipot sa susunod na hearing ukol sa korupsyon sa flood control projects, ipaaresto ng Senado. Detaling hatid ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Ipapaaresto ng Senado ang mga kontratista na hindi pa rin sisipot sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahit pa na-isyuhan na sila ng sabina. Ito ang banta ni Senate President Chis Escudero. Git ni Escudero, hindi siya magdadalawang isip na lagdaan ang warrant of arrest laban sa mga kontratista na ipinasabina na ng Senate Blue Ribbon Committee. Dapat anyang humarap na ang mga kontratista sa Senate hearing para magpaliwanag ukol sa mga palpak, questionable, substandard at ghost flood control projects. Narito ang bahagi ng payag ni Senate President Escudero. Ang kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. 10 kontraktor ang inisyuhan na ng Senado ng sabina kung saan 4 ang naisilbi sa mga nakatira sa Metro Manila habang ngayong araw isinisilbi sa mga kontratista ng address ng bahay o opisina ay sa labas ng Metro Manila. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa kilometro ng lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang balita, umarangkada na ngayong araw ang 4-car Dalian train sa MRT3 matapos makapasa sa safety checks ang isa pang bagon ng Dalian. Ayon sa DOTR o Department of Transportation, mababawasan pa ang pila ng mga pasahero dahil madadagdagan ng tig-500 ang kapasidad ng bawat Dalian train set na bumabiyahe tuwing rush hour. Mas malawak din ang kapasidad ng 4-car Dalian train na kayang magsakay ng mahigit 1,500 na pasahero kada biyahe. Bukod sa Dalian train, tuloy-tuloy rin ang pagpapatakbo ng 4-car at 3-car CKD trains sa MRT3. Alinsunod ang nasabing hakbang sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas mabilis at mas maginhawa ang biyahe ng mga commuter. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Idineklara ni Botswana President Duma Boko ang public health emergency sa kanilang bansa dahil sa kakulangan ng supply ng gamot sa mga ospital at klinik. Ayon kay President Boko, pangungunahan ng militar ang emergency distribution drive. Inaprubahan na rin anya ng Finance Ministry ang paglalabas ng 250 million pula o katumbas ng mahigit $17 million para sa pagbili ng gamot. Una nang ibinabala ng Health Ministry ng Botswana nitong Agosto na nagkukulang na ang mga gamot sa bansa. Kinulang sa budget ang naturang bansa dahil sa pagbaba ng bentahan ng diamond sa global diamond market at pagtapyas ni US President Donald Trump sa pondong ginagamit na pantulong sa health sector ng Botswana. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nasungkit ng Pinay Grandmaster na si Janelle May Fraina ang kampyonato sa 31st Abu Dhabi International Chess Festival Ladies Blitz na ginanap sa United Arab Emirates. Naungusan ni Fraina ang mahigit 100 manlalaro mula sa mahigit 20 bansa o mahigit 100
mahigit 20 bansa. Kasama ng Pinay Grandmaster ang kanyang coach na si Grandmaster Jason Gonzalez. Nakamit ni Freyna ang titulong Grandmaster noong 2016 sa 42nd World Chess Olympiad na ginanap sa Baku, Azerbaijan. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Aminado ang content creator na si Bea Bores na sinubukan niyang ipalaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Aniya ito ay dahil hindi niya inaasahan na mabubuntis siya sa edad na 22. Bukod dito, sinabi ni Bea na nakipaghiwalay ang kanyang nobyo ilang araw bago niya malamang buntis siya. Bagamat walang pinangalanan si Bea sa kung sino ang kanyang huling nakarelasyon, kusang lumantad ang Sales Vice President ng iShip Logipack Incorporated na si Maria Mada at inako niya na siya ang ama ng dinadala ni Bea. Nabatid na nitong Agosto 12, isinapubliko ni Bea sa kanyang YouTube vlog na siya ay nagdadalang tao. Balitang Bayan. At inyo nga pong napakinggan ang isa pang edisyon ng Balitang Hali at syempre bago tayo magtapos, gusto ko lamang pong pasalamatan ang ating mga nakagapay dyan sa newsroom. Sa ating news director si Ms. Judith Estrada Larino, sa technical side andyan sina Engineers Winer Contehino, Jimena Irene Barbon, Giljon Reyes, Pam Monterde, JM Arsena, Paulo Mesa at Gerald Planas. Sa ating writers na sina Eliza Quevedo, Jasper Barleta. Sa ating communication assistants na sina Nina Tuerto, Winnie Trinidad at Ara Dayos. Gayon din kay Niljoy Abella. Batiin din po natin ang mga nanood sa ating live streaming. Nandyan si May Hyacinth Ludovico, si Ricardo Azarcon, Randy Santisas at Angelo Reddaha. Muli sa ngalan po ni Drew Nasino, ako si John Reese Galata. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Antabayanan ng DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at Gia Rafael. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon.